Tell us about it. Ba't Karma? I know, I'm super excited because this one is very new to me talaga po. Yeah. And first time kong gumawa ng action thriller film. So, the plot revolves around my character, Angel. Sa murang edad, pinatay yung tatay niya sa harapan niya. Not to spoil, pero makikita naman nila to sa trailer. Yung mga nakapanood ng trailer namin, alam nyo na po to. So, syempre, lumaki siya ng meron siyang dinadala na gusto niya mabigyan ng hustisya yung nangyari sa tatay niya. So ngayon, kinupkup siya ng kanyang ninong played by Roy Vinson at ginawa siyang assassin. Yes. Mala Angelina Jolie levels ba ito? Ayan, yan yung trailer. Exactly. Pinapakita natin. So nakita naman ng mga tao sa trailer, napapatayin yung tatay mo. Ikaw yan, na witness mo. Ayun na. Kaya ikaw magre-revenge. Yes, someday. yun naman yun. Kasi and sinabi sa akin nung character ni Tito Roy na parang na super agree ako actually na kailangan gamitin sa tama yung galit. Diba? So yun, dun niya ako tinrain na parang gamitin natin sa tama yung galit mo para mabigyan mo ng hustisya yung tatay mo. Kaya siya naging hitman, naging si Angel. Galing ha. Kung may hitman na David Foster, ito hitwoman. Hitman din si Ren, di ba? Si Ren. Kamusta naman ang pagganap mo bilang action star? Diba? May double ka ba dito? Lahat ng stars at home ka ba sa pagiging action star? Well, may mga scenes po na kailangan talaga and required ng double. Pero most of the time, tinatry namin na ako talaga yung gumawa ng mga eksena. Kasi ang goal is, syempre, mas ma-convince namin yung mga viewers na ako talaga yung makikita nila. And ako din mismo, na-challenge ko po every time yung sarili ko sa mga eksena na feeling ng mga tao hindi ko kayang gawin. Pero eventually, tinatry ko yung best ko para ma-pull off. So, hopefully dito sa Karma, makita po nila yon. And napakahirap gumawa ng action, actually. Para po sa akin, bukod sa comedy, action yung isa din sa pinakamahirap. Kasi ang dami niyang nire-require, hindi lang basta sa acting, kailangan maging physically fit ka, kailangan maging, as in yung stamina mo, as in kailangan maging mukha kang malakas. Kasi, syempre nasanay po yung mga tao sa akin na nakikita nila ako sa mga projects na, okay, love story, or very light, or minsan sexy. Pero ito kasi iba, kakaiba siya. And dito nila ako first time makikita na sobrang intense yung mga gagawin ko to the point na ako mismo, na-shock ako na nagawa ko lahat yun. Like, ano yung pinakamahirap na ginawa mo? Yung mga stunts po siguro, yung mga action scenes. Kasi first time kong gumawa ng as in mahabang action stunt na walang double. Na inaral talaga namin. Tumatalo ng building. Lahat. Pagulong-gulong, tumalon, lumubog sa tubig, umakit ng bundok, walang harness, mga ganon. So intense po talaga. And first time ko din maranasan dito sa movie kung paano yung totoong feeling ng paghawak ng barel. Wala naman kaming ginamit na totoong barel, pero part po yun ng training. Nag-gun-firing ako, nag-fight training ako, acting workshop. So, ang haba ng process. Ilang buwan ka prepare for this role? Siguro, hindi naman po buwan, kasi meron lang din kaming limited na time. Pero compared to like paggagawa ko ng mga series or mga movies before, parang ito yung pinakamahabang naging process. Kasi kailangan talaga kailangan talaga mapasok ko yung character and kailangan magmukha talagang alam ko yung ginagawa ko. Kasi hitman siya, assassin siya. And sa aming apat, ako, Sid Lucero, and Krista Miller, and Paolo Paraiso, pare-pareho kami ng ginagawa, mga assassin, mga hitman kami dito ni Tito Roy Vinson. Pala si Sid, no? Yes, magkasama ulit kami ni Sid. So, yung character ko, siya dapat yung magmumukhang small but terrible. Parang ganon. So, ngayon, kung nandiyan si Sid Lucero, Paolo Paraiso, paano ko makukonvince yung mga tao na talagang malakas ako dito? So, pati itsura mo, medyo nag-iba, no? Iba talaga. Brave ka. Maraming mga eksena na walang glam-glam, walang makeup, walang anything. Bali, nasaktan ka ba in any of the scenes? As in, papasa-pasa, maga-maga, yung sakit ng buto mo pagising mo the next day. Ganon? Meron pong times, maraming pagkakataon actually, na gigising ako sa umaga, di ako makabangon. And then, pag mag-shower ako, makikita ko na lang halos buong katawan ko may pasa. Kasi hindi ko siya mafe-feel pag nasa set ka. Kasi, syempre, yung focus mo talaga nandun lang sa mga gagawin mo. Yes, yung adrenaline rush, kakaiba. So, para sa akin, parang isa yun sa mga naging challenge na parang, paano ko papakita hindi ako pagod? Paano ko papakita malakas ako? Kasi grabe, as in bugbog sarado ka talaga literal.
And nakatulong naman po sa akin yun na mas i-push pa yung sarili ko. Kasi okay, kung nahirapan ako, mas feeling ko nagagawa ko siya ng tama. Yeah. Ano ka ba? Komportable ka sa paggawa ng action? As compared to yung mga rom-com? At first, parang sabi ko, ayoko na. Parang hindi to para sa akin. Parang, meron nga po one time, meron akong eksena na, as in, umiyak ako sa set, panic attack ako. Tapos sabi ko, ayoko na po, direct, gusto ko na umuwi. Ano eksena to? Ito po yung lagi kong kinikwento din pag sa mga press, sa mga interviews na kung meron mang isang eksena na hindi ko makakalimutan, yun yung part na bago yung monologue pagkatapos ng monologue ni Tito Roy, meron akong malaking fight scene with Ate Krista Miller. So, syempre, iniisip ko yung buong routine, iniisip ko kung anong gagawin ko, tapos mahal yung shot. Kumbaga, money shot talaga. So, kailangan magawa ko siya na maayos. Nandun yung pressure, nandun yung pagod, nandun lahat. Tapos habang nagmo-monologue si Tito Roy, yung iyak ko po totoo na kasi pagod na talaga ako. As in, ayoko na, Derek, hindi ko po kaya. Ayoko na, uwi na po ako. Sabi kong gano'n. Tapos first time pumunta si Direk sa set and then sabi niya, ba't ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito kung hindi mo kaya? Di ba pinili ka namin? So bakit sasabihin mo sa amin yung hindi mo kaya? Kaya mo. Ganun. Tapos after po nun, parang magic na pumasok talaga sa sistema ko lahat. Oo nga, ba't ako nandito kung hindi ko kaya? Tama. Parang dapat ko bang pakita sa kanila na yun lang yung mga kaya kong gawin tapos pagdating dito, hindi. So, yun, parang magic. Hindi ko na din po alam ano nangyari after nun. Basta nagawa ko siya ng... And you've seen the movie, of course, no? Not yet. Not yet. Haven't seen the movie? Magiging may premiere to para Meron makita po mo. sa 18. Walang private screening man lang sa mga actors and actresses? Merong daganapin na Rushes ang parang tawag, screening for the influencers. Pero in-advise nila na pumasok lang ako ng cinema pag after na lang nung screening para surprise pag sa premiere. Pero ewan ko po, kinakabahan din ako. Nung ang mga nakita ko lang na eksena nung nag-dubbing kami, nagulat ako, sagot, direct totoo. Paano ko nagawa yun? Ganun lang. So medyo confident ako sa ngayon. Hindi ko pa alam kung pag napanood ko yung buong pelikula kung ganito pa rin yung mafe-feel ko. At least sasagot niya na agad. Tatanong ko nga sana, uso pa ba yung dubbing? Kasi diba usually nire-record na, diba, yung real sound, no? Pag during shoot, uso pa pala yung meron dubbing. Pa rin po kasi kami outdoor, bundok. So hindi may iwasan din talaga yung mga ganung mga pagkakataon. Ako rin may tanong, di ba napakaganda ng mukha mo? Siyempre, iniingatan mo, puhunan mo yan. And yet, gumagawa ka ng stunts. Hindi ba sumagi sa isipan mo na paano kung masugatan yung mukha ko, di ba? Dahil yung stunts unpredictable, di ba? How do you protect yourself para hindi ka masugatan? Sa mukha, lalo na, ha? Well, nakakatakot siya. Pero nung time po na yon, nung gumawa ako nun, ewan ko, walan po ako ng paki talaga na parang, okay, kung masugatan man ako, kung magasgasan man ako. Minsan nga, hindi na ako nakakapag-retouch ng sunblock. Parang, okay, as in, pag yung balat ko or whatever, baka hindi na maging uneven na yung skin tone. Parang hindi ko na siya iniisip. Kasi parang sabi ko, the more na mas haggard ako, mas mukhang convincing na ito yung nangyayari sa character. So, hinayaan ko po talaga. Na-let go ko lahat ng mga bagay-bagay. As in, para akong open book na parang, sige guys, gawin niyo lahat ng kung anong gusto niyong gawin. Bring it on! Bigay niyo sa akin lahat kung anong kailangan kong Pero gawin. when you did this, did you have to audition and compete against other actresses? O ikaw hinandpick talaga ng director for the role? Funny story. Tinawagan po ako ni Direk Albert nung time na nasa mall ako. Na hindi po namin alam na nasa same mall kami. Okay. Albert. Albert Langitan. Yung director po namin. And same sa director po namin sa Lumod. Kasi yes. So sabi niya sa akin, oy Ren, kamusta? And nung time po na to, wala pa ako idea na magsasabi siya about, yun nga, may gagawin siya movie. Sabi niya, meron akong gagawin pelikula, action film. So ako parang, okay. Tapos parang nakikinig ako, pero alam ko naman na, ano ba to? Bibigay ba nila sa akin to? Kasi parang, bakit ako? Sabi niya, gagawin akong film, Karma, ganyan. Tapos kinuwento niya yung premise and all. Sabi ko, shucks, gusto ko to. Gusto ko tong gawin. Kasi parang, yun din po yung time na gusto kong makita ng mga tao na may iba akong gagawin. As in, kating-kati ako ng time na may iba akong gawin. Tapos, syempre, outside Viva yung project, so kailangan po ipaalam sa management. And then, kinausap ko pa yung handler ko, yung RM ko. Tapos after nun, sabi nila, inaantay daw yung go signal ni na Boss Vic. Pero grabe, after 5 minutes, ganun kadali kausap yung Viva once na alam nilang gustong-gusto kong gawin. As in,
in less than 5 minutes, nag-go agad si Boss Vic. So parang, oh my God, as in sobrang thankful ko that time. Yeah. Tapos yun, pumayag. And yun na, the rest is history. Nagtuloy-tuloy na po siya. So, yan. Kaya Good tangkilikin luck, dapat to ng mga Pilipino para makita niyo yung Exciting. pinagpagura noon ni Rain. Anong naka-line up sa yung movies in the future? Meron na ba ngayon? Hopefully. Pero ngayon po talagang ang focus ko po is yung Lumuhod Ka sa Lupa kasi nasa prime time na. Ayan. Kaya malapit na mapanood. Malapit niya na Sa mapanood. Maging prime prime time ng princess TV5. na si Ran. Yes, so sobrang tuwang-tuwa kami lahat kasi hindi naman po namin naisip na magiging ganito yung pagtanggap ng mga tao sa kwento namin. So, Bukto na, di ba? Yes, Oo. bukto na Parang kami. may similarity yung June. movie mo, no? Dito sa Exactly. ano, no? So, Exactly yeah. po. Kaya ka kinas Arma, ni Direk Lumuhod Ka sa Lupa. Albert. Oo. Sa Lumuhod Ka sa Lupa, may mga action scenes ka rin doon. Meron din po. May mga ganun din. Kaya din, pero syempre, ang tagal, a year ago pa namin natapos yung Karma. So, nung pumasok ako sa Lumuhod, parang direct, ewan ko, meron pa ba ako noon? Pero nandun yung excitement na alam ko na parang, okay, ito yung sunod-sunod yung gagawin ko. Tapos magkasunod na movie, na action, and then meron Lumuhod Ka sa Lupa. So magandang opportunity siya na makita ng mga tao na, okay, pwede pala siya dyan. Or, di ba, makita din ng mga producers natin, ng mga boss natin na parang, okay, flexible naman pala siya. Di ba?